Tuwing papalapit na ang eleksyon, kabi-kabila na ang pagsasagawa ng Peace Covenant o paglagda ng mga magkakalabang partido at mga kandidato para sa malinis at payapang halalan. Ang Peace Covenant ay sinusulong ng Commission on Elections o COMELEC, Philippines Parish Pastoral Council for Responsible Politics o PPCRP, Department of the Interior and Local Government o DILG at PNP at AFP. Nakasaad sa Peace Covenant na kailangang sundin ng mga kandidato ang mga patakarang inilatag ng COMELEC. Ayon kay Father Francis Dizon, Assistant Chairman ng PPCRP Pampanga, layunin nito na ipaalala sa mga mamamayan at kandidato na pangunahan ang mapayapang eleksyon. To manage and to lessen, minimize yung violence during elections. It is a very good reminder that tayong lahat naman ay nag-aasam ng kapayapaan at mapayapang eleksyon. Kaunting araw na lamang ang bibilangin at simula na ng kampanya, sinimulan na ang kaliwat ka ng pagsasagawa ng mga Peace Covenant. Pirma dito, pirma doon, may kamayan pa ng magkakalabang partido at kandidato. Pero epektibo ba ito o simpleng pamumulitika? Nitong nakaraang 2010 elections, kahit na lumagda ang mga kandidato sa Peace Covenant, hindi pa rin nawala sa kasagsagan ng kampanya ang siraan at mainit na banggaan ng magkakalabang partido. Sa datos ng PNP noong 2010 elections, 180 ang naitalang election-related violence sa bansa. 4 na kaso ang nakikitang may kaugnayan sa politika. Pero mas mababa ito na mahigit sa 20% kumpara noong 2007 elections. Aming pinulusuhan ng mga mamamayan kung sa tingin nila ay magiging epektibo ang nilagdaang Peace Covenant para sa mapayapang 2013 elections. Ang ilan naniniwala na magiging payapa ang darating na eleksyon dahil sa nilagdaang kasunduan. Siyempre, nasa namamahala yan. Nandoon sa kanilang inamumuno natin at saka nakikita mo naman ng mga PNP natin. Aktibo naman sila sa pagpapasunod ng batas. Sa ngayon, siguro magiging mapayapa yung election natin dahil yung ating gobyerno ngayon, ayaw niya yung maruming election. Pero hindi kumpiyansa si Roniel Valle ng siyudad San Fernando, Pampanga. Parang pakitang tao rin po ang mangyayari yun. Kasi pilit po natin magsabi, lalo na yung mga tumatakbong mga politician po ngayon, meron po silang mga sarili-sariling mga interest din. Samantala, inihayag ni Atty. Raffy Olaño, OIC Regional Director ng COMELEC Region 3, kredibilidad raw ng isang kandidatong nakataya kung hindi susunod sa nilagdaang Peace Covenant. At nilalagdaan mo yun sa harap ng maraming tao, may mga testigo kayo. Andyan yung PPCRB, NAMFREL, COMELEC, PNP, AFP, at yung electorates. So, di ba? So, sa dami ng nakakakita sa paglagda mo doon, parang may pressure din sa'yo na talagang tuparin mo yung pangako mo. Kasi maraming sisingil sa'yo Di ho ba na kayo ay lumagda? Ano na ho yun? Baliwala lang ho ba yun? Salamin umano ang mga taga-suporta sa personalidad ng mga politiko. Kaya payo ni Olaño, dapat pangunahan ng mga kandidato ang pagiging maginoo upang makita at pamarisan din ang kanilang mga taga-suporta. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.